fresh na fresh talaga tingnan yung mukha natin, hindi haggard kapag nakaligo na. Well, good morning. Oras na sa paglinis ng silpan kasi marumi na siya. Kada buwan na kasi ito kaya lilinisan itong ceiling fan. Yung marumi na siya, makita mo na marumi na siya, pwede na linisan. Hindi naman hindi araw-araw ito siya linisan. Pwede naman isang buwan o 2 linggo. Ngayon isang buwan siya sa kapanaisipan na linisan. Hindi naman din kasi po yung alikabok. Masyadong alikabok na pumapasok dito sa loob ng bahay kasi hindi naman siya main road talaga yung labasan na maraming sasakyan na dumadaan. Hindi naman siya masyado kasi subdivision naman ito kaya hindi siya masyado maalikabok. And then hindi rin open yung door na pumapasok yung alikabok. Minsan lang siya binubuksan pag mainit talaga, yung mainit na panahon yung binubuksan yung door. Pero pag hindi naman, hindi binubuksan. Pag may lumalabas lang, saka binubuksan. Yan. Linis-linis pag may time. Char. Always may time, syempre. Yung Challenger wall. Challenger wall. Kanais. Hi. Pagkalaay sa kinabuhi na mag-inusara ka lang na wala kang bana kaya kinahanglan gyud na magrisgo ta og trabaho para masuportahan og tarong ang mga anak. Pero wala may problema magtrabaho kay kaya man magtrabaho, dili man lisod buhaton. Pero ang sakit lang gyud kayo sa panumduman nga imbis ako ang inahan, ako ang mag-atiman sa akong mga anak, labi na mga gagmay pa sila, grade 1 pa og daycare. Ako dapat ang naa sa ilang kiliran, magluto sa ilang pagkaon, mag-atiman sa ilaha. Kung mag-eskwela sila, ako ang maghatod, ako ang naa dito nag-atong, ako ang magtudlo sa ilang leksyon. Pero lisod yun kaayo, sakit kaayo sa akong dughan nga dili ako mismo ang nag-atiman sa ilaha dito sa pag-asikaso sa ilang pagkaon, sa pagpaligo sa ilaha. Grabe gid kay kalisod pag wala gid kay bana. Na single mom ka, lisod gid kaayo kay magwantahon na lang gyud nimo ang kamingaw sa ilaha o responsibilidad na sa buluhaton sa ilaha na ikaw ang mag-atiman, ako ang mag-atiman sa ilaha. Pero
wala na ko na nabuhat kay kinahanglan man ko magtrabaho para po masuportaan ako kung unsay mga kinahanglanon nila. Kay kung ipod ko magtrabaho, masaon naman lang po. Masaon naman lang po ang ilang mga needs. Labi na pagkaon, mga kinahanglanon sa eskwelahan. So kinahanglan jud gyapon ko magrisgo o magsakripisyo. Mao na isang buhat na ko ang pagsakripisyo na sakit sa hunahuna sa dughan, kasing-kasing na dili ako mismo ang nagatiman sa ilaha. Igo ra sa pagpadala kung ano sa mga kinahanglanon nila palitan. Grabe kasakit. Pero wala ko'y mahimo. Dili mag-agwanta na lang ug mag-antos. Salig man pud ko sa akong kinikanan. Natuwa sila dito. Mo'y nag-asikaso sa akong magagmay ng mga anak. Kay Jana nga akong ikaduha nga anak nga college na. Naganda man po siya na mag-assist dito kung sa'y palitunon. Sa akong igsuon, ako kayo pasalamat sa ilaha nga nakaabag sila sa pag-atiman sa akong mga gagmay na anak. Ihila ko na lang to sa tago ang pagkamingaw o pagkakulangan sa paghatag o atensyon ako sa akong mga anak. Kaya pag maka-day off ko pohon, dito na ko ibuhos ang akong love sa ilaha, na akong pagkamingaw sa ilaha. Naana na lang yun nga sistema ang gatay na ako. Isip ko sa ka-single mom. Di man sa pwede nga di ko magtrabaho. Kay needs man gid nga magtrabaho ko. Salamat po ko sa Ginoo na basug akong ginikanan. Basug ko nga magpapadayon sa akong pagtrabaho. O basug ang akong ginikanan na makapadayon sa pag-atiman sa akong mga anak. Salamat kaayo Lord. Na naa ka permi nagagabay o nag-guide o naghatag o kaayuhan sa amoa panglawas. Thank you Lord Jesus. Salamat jud kaayo Lord. Importante gyud nga himsog. Maupod na ang usa ka importante nga himsog ta. Kay kung dili ta himsog, kung masakiton ta, dili magyapon makatrabaho, dili makatarong o himo sa buluhaton sa kinabuhi. Matod nila. Ay, seryoso. Matod nila, being single mom daw, part na siya sa kinabuhi na maging papa o maging ina sa mga anak. Pero sa sitwasyon ko, parang
hindi ko magagawa yung part ng trabaho sa ina. Yung nagagawa ko lang trabaho sa ama. Kasi dapat yung magtatrabaho, di ba, yung lalaki. Tapos yung sahod ibibigay sa asawa para sa yun na yung mag-budget sa loob ng isang buwan na mga panggasto sa bahay at pambayad sa mga bayaro nun. Nasasabi ko na parang hindi ko nagampanan yung pagiging isang ina. Kasi nasabi ko yun kasi dapat bilang isang ina, ako dapat yung nag-alaga ng mga anak ko, diba? Tapos hindi ko nagawa dahil pinisi ko yung sarili ko sa pagtatrabaho. Tanong ko lang mga friendship, tama ba to na i-focus ko na lang yung sarili ko sa pagtatrabaho instead na mag-alaga ako ng aking mga anak? Pero wala akong ibang choice kung hindi magtrabaho talaga. Kasi kapag hindi naman ako nagtatrabaho, hindi ko masuportaan yung mga anak ko sa mga pangangailangan nila. Lalo na importante yung pagkain. Magugutom sila kapag hindi ako nagtatrabaho. Kaya tama lang siguro tong pinili ko na choice. Comment na lang kayo kung anong dapat ko talagang gawin. Or maghahanap na lang kaya ako ng isang lalaki na handang magsakripisyo para sa mga anak ko. Handang siya ang tumulong sa akin. Siya ang magtatrabaho para sa akin, para sa mga anak ko, na masuportaan niya kami. Tapos mag-alaga ako ng aking mga anak. Ano ba? Nalilito na talaga ako kung anong dapat kong gawin. Pero sino naman kaya yung lalaki na willing na dapat pa akong pusuan? Kasi single mom ako at may 5 akong anak. May umiibig pa ba sa akin ng ganyan? Parang wala na. Parang wala na siguro. Kasi ang laking responsibilidad yan para sa kanya. May 5 anak ako. 2 college. Tapos 2 maliliit pa. Grade 1 at daycare. Kaya hindi na dapat ako mangarap sa isang lalaki na may tunay pang umiibig sa akin. Kaya siguro tama na lang talaga siguro tong pinili ko na magpakapagod sa trabaho. Kahit masakit sa puso ko na hindi akong nag-alaga ng aking mga anak. Pero tiisin ko na lang talaga para lang masuportaan ko lang talaga sila. At hindi naghihirap na hindi kawawa tingnan.
tama na nga tong dramang trabaho na nga ulit. Bitaw, seryoso lang talaga. Mayroon pa kaya? Char. Kung mayroon pa, sino kaya siya? Kahit hindi gwapo, basta mabait at responsable at hindi tamad, yan yung hinahanap ko sa isang lalaki. Hindi tamad at may paninindigan sa sarili, may pangarap na hindi lang nag-steady ang pamilya sa hirap. Kung hindi, umuuswag ang buhay dahil nagsisikap magtrabaho para yung pamilya hindi maghihirap. Sino kaya siya? Sino kaya siya? Abangan. Kahit hindi gwapo, basta hindi tamad, kugihan. General cleaning na ko ani sa mga ceiling fan. Si marumi na. Kahit hindi gwapo, basta matipuno. Char. Kahit hindi gwapo, basta mamahalin ka lang ng gusto. Pati mga anak ko. Kasi wala na akong karapatan na pumili pa ng gwapo. Char. Kasi ano pa bang pasigarbo ko sa sarili ko. Char. Na single mom ka nga. Single mom ka na. Pipili ka pa ng gwapo. Char. Wag na oy. Kapal naman ng moks ko kung pipili pa ng gwapo. Na. May 5 na anak. Pipili pa ng gwapo. Char. Di na yan kailangan. Basta mabait, masipag, responsibilidad. May responsibilidad sa sarili at hindi mga ate, hindi tamad. Pwede na yan. At hindi bisyoso. Yan, pwede na yan. Okay na ate kaayo. Basta hindi lang din bisyoso. Ayaw ko rin yung bisyoso yung lalaki. Kasi mauubos din yung pera sa bisyo lang. At doon din nagsisimula yung away. Sabi naglasinggero. Naku. Ayaw ko rin yun. Bahala na lang na maghirap na lang sa pagtatrabaho. Kaya makapangasawa ko ng bisyoso. Naku. Parang pinagpo ko na yung ulo ko sa semento. At yung isang tamad din na tao, ayaw ko rin yan. Kasi paano na yung mabubuhay yung tamad. Naghanap nga ako ng lalaki na magsatrabaho siya kasi ako mag-alaga sa kanya sa mga anak ko. At sa kanya din pa pasayahin siya sa tapos bisyoso, tamad ka na po. Huwag na lang po sana Lord. Okay.
Tapos na ako naglilinis ng mga ceiling fan candle or ang gagawin ko naman ngayon, maliligo at then maglalaba. Kasi parang haggard na yung mukha ko. Hindi parang haggard na talaga. Ito lang muna. Mamaya na maglalaba pagkatapos maligo. Labadami. Labang. Use Downy Fabric Conditioner. Labahan mo, mabango. Gamit na.